Starring Entertainment. Sabi ko na nga ba matatanong talaga. Well, I think 1 year na yung last project ko with Viva Max. Actually, hindi ko naman siya kina-close talaga, pero parang gusto ko kasi mag-explore pa sa iba naman, especially na genre. So, hindi ko siya totally kina-close kasi part pa din yun ng acting eh. And ang dami ko rin natutunan habang nandun ako. Kasi they allow us to explore yung mga characters na binibigay nila sa amin. Kaya sobrang malaking bagay po talaga yung nung panahon na nandoon ako. Pero of course, ito, sobrang saya ko dahil this year, yun na napayagan ako ng Viva na gumawa ng project outside, which is na sobrahan naman kasi I think in 2 months, nakatatlong project ako, which is yung Lumuhod Ka sa Lupa, Break, and yung QC Alabang. So sobrang thankful po ako, pero hindi ko naman sinasabi na hindi pa. I'm sure siguro right project lang siguro yung inaantay ko. So yeah, thank you for asking. Thank you, Rose. Antayin na lang namin. Nami-miss yun na po ba? Sobra. Sobra. Thank you, ma'am. Thank you. Alright. Thank you, Sir Neil. Thank you, Rose, for sharing that with us. Next up, pakinggan naman po natin from Rider PH. We have Jojo Panaligan. Towards the center. There. Thank you. Question ko kay Direk. Direk, malaking factor ang location sa horror because of the atmosphere, di ba, na kailangan. Tell us about yung instruction nyo when you sent your team to look for a location. What were you looking for and how did you up the creepy, levels? Yung concept po kasi nitong Sembre, meron silang nadaanang lighthouse or parola. So kung makikita sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag-create yung challenge ng pabarkada. At dahil doon, meron na silang mga na-attract na souls. So yung pinahanap po talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami niya sinasabi, natotoo daw na magdana yun ang bumunto doon sa parola. Ang dami na binubulong sa amin na meron daw magdanay talaga doon sa parola. Di ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukunan yung mga eksena, ayun, yung caretaker niya bulong ng bulong, nandyan sila parang so kami hindi naman namin naramdaman unless sila baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung magdanay na nandun sa parang. Pwede pong malaman kung saan mismo, kung saan lugar? Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas. Yun po yung lighthouse na pinagsulat niya. Salamat. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, so dito sa Sembreak, yung parola represents the horror. May nagawa ako dati, romance naman pag parola. So iba-iba talaga ang take. Okay, interesting. Thank you so much, Direk. Next up, from Random Republica, we have Kate Adahar. Yeah, right here in front. Hi, good afternoon. My question is for Chris Rome and Hyacinth. Kasi kinapitan yung pakilig niyo sa Save Skies. No? Ano naman yung difference nun sa dynamics ng relationships natin sa dynamic nung from last na show namin to here. Dito mas more on naging kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, dahil sabi nga ni Direk, it's a, parang thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate na mga viewers na Viva One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, at meron din sa kanila, so lahat to, iba-iba.
Joke kasi ako. Hindi mo tinawanan, sad na. Joke lang. Hindi, ano ko yung question? Yung defending dynamics po, no? Nasabi naman niya yung mag-a-add na lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang, ano kami, demure kami. Kaya, kasi college students din, pero more focused on the, parang may kanya-kanya kasi kaming, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. For me and Gab, it's also very different kasi sa Safe Skies, our characters didn't know each other yet. Pero in Sunbreak, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together. So, yun nga yung dynamic namin dito. We can't really go into details kasi if we tell, parang mabibigay na yung story. Pero it's really different than chasing in the wild. So, but like what we said, we're really blessed na we get to work muna here before Sitaw. So, yeah. Thank you. Okay, maraming salamat, Miss Kate. Up next, from Stars Photo, pakinggan naman natin si Alan Sancon. Ganun na ganun sa photo. Photo, di ba? Kailangan may... Hindi. I just want to ask everyone, kasi parang na-curious kami dun sa sinabi ni Derek na dun sa set mismo, may parang nagpaparamdam. Pero parang, I don't know kung may naramdaman din kayo. Pero dahil yung hashtag natin ngayon, may kasama ka, kayo ba personally, meron na kayong mga experiences na gano'n na parang feeling mo may kasama ka sa isang lugar, and how do you deal with it kapag may mga ganong situation kang naramdaman? Siguro start natin kay Danny, baby girl. Danny, labas ka dyan sa likod, tayo ka dito sa harap para makita ka namin. Yan. I love this question. Okay, Danny, have you had any horror, scary stories? Bilang ikaw ay 6 years old pa lang? Ay, hindi pa po. Nag-step lang po ako sa Safe Skies Archer. Wala bang nararamdaman na parang may kasama kang ibang tao na hindi namin nakikita? Ako po yung mumu. Ako ni-reveal niya. Lagot tayo. Sorry. Hindi, Danny, a question. Nakakita ka na ba ng multo? In real life? Hindi po. Naniniwala ka ba sa multo? Medyo matakot po ako, pero alam ko, fake lang yun. Sige, ilipat naman na. Baka iba pa Sa ibang share. Okay. Siguro kay Rocco, may ganun bang feeling na may kasama ka para may kasama ka? How do you deal with it? Ako personally, wala talaga yung parang takot yung mga multo sa akin yan. Yung back na undang talaga. How about Gab? For me, siguro nung pandemic, we had this locked-in shoot sa May Tanay. And parang sleep paralysis ako for say, one night. And then the next night, yung roommate ko naman yung sleep paralysis. So, luckily, we were there for each other habang binabangungot kami. Ginising namin yung isa't isa. So, ako first night, siya yung second night. So, yun yung pinaka-close ko siguro na naramdaman na may kasama. It's hard to pinpoint one. I've had a lot of, not a lot, but a good amount of experiences in my life. I'm very grateful though, because none of them were like negative or bad, any encounters with bad spirits, but I think
when it comes to bad spirits, the closest I felt was there was a time when I was living in Savannah, Georgia, in the U.S., and that area is known for being haunted. And I guess I would say I'm more open to feeling energies and seeing spirits if they allow me to, and if I allow it myself as well. Pero there was this one time we were in this haunted museum and I drank a little bit of alcohol, just a little bit. But I've been told that that makes you more vulnerable, and I looked at this painting and I remember I heard screaming in my head. And if you want to believe it or not, if you don't, it's okay. But screaming, and then I felt something tight around my neck, and so I was like, this is not okay. I'm leaving. I'm out of here. But the other times I've communicated or with spirits, they were okay. Believe you naman. Pag important pa yung multo mo. Important. Si Rose. Well, sabi ko nga po, madami ko na experience. So sige, bigyan ko kayo ng isa. Parang, dati kasi ng bata, hindi mo bata, siguro ng college days. Parang feeling ko, sinerch ko to eh. Kasi, pag gumigising kasi ako minsan, parang naka-open yung kumot ko. Alam mo yung feeling na parang na-raid ka. Yung gano'n. So, yun nga, na-search ko nga yun. Incubus daw. Kung tama. So, parang gano'n, nakaka-experience ako ng gano'n before. Parang, pag nagising ako, parang, alam mo yung parang kakatapos na yung gano'ng feeling. And minsan naman, pag nakadapa ako, parang may uupo sa likod ko. Which is gano'n nga daw sila nagpaparamdam. So, parang dahan-dahan pa siyang umuupo. Kasi ramdam na ramdam ko talaga. Tapos hihiga, sobrang bigat. Pero ginagawa ko na lang pag gano'n, parang sabi kasi nila, parang, yun nga, they can smell fear, mga ganyan. So parang hayaan mo na lang, tapos tinulog ko na lang, okay, pag-isip ko, okay na. So mga ganun pong experience, madami ko before.